Totoo nga ba ang lumalabas na balita na si Tim Cone ay eventually ibabalik sa Magnolia Hotshots? Ito, well, kung nagbabasa kayo ng mga artikulo at mga post sa social media, sigurado ko nakita nyo na yan. At marami nga nagtatanong kung ito nga ba ay mangyayari talaga. Alam natin na kaya nilagay dyan si L.A. Tenorio para nga itong Magnolia ay matulungan na magkampiyon dahil ang tagal na nilang hindi nagagawa yan. Pero ngayon ang balita, baka daw pati ito si Tim Cone ay ibalik pa dyan. Tignan natin kung ito yung matutuloy nga. Pero, ang maliwanag dito kung sakasakali na si Tim Cone na ibalik sa Magnolia, syempre lalaki ang chance niyan na sila ay magkampiyon talaga. Ngayon, anong mangyayari sa Ginebra? Well, malamang nandiyan siguro yung kanyang coaching staff, baka si Richard Del Rosario ma-promote na head coach dyan. In case nga, mangyari na itong si Tim Cone ay ibalik sa Magnolia Hotshots. Pero sa ngayon, hindi pa natin natitiyak kung ito talaga ay matutupad. Pero napakalaking balita, ito ngang si Tim Cone ay babalik sa Magnolia. Dahil syempre alam natin bago siya nag-coach sa Ginebra, nanggaling siya sa Magnolia kung saan nabigyan niya ito ng Grand Slam. At yan ang dahilan kung ba't marami ang naniniwala na since nag-i-struggle ng Magnolia ngayon, baka nga eventually ibalik siya dyan. Ngayon, may mga magtatanong bakit hindi naman yan dadalhin sa San Miguel Beermen. Well, obviously maganda naman ang pinapakita ni Coach Leo Austria sa San Miguel. Hindi nga sila nakaka-Grand Slam so far pero nakailang Philippine Cup Championships na sila. At si Junmar Fajardo mismo nagsabi na nananalo sila dahil kay Coach Leo. So obviously, kung may approval ni Junmar, yung coach ng SMB, ba't mo naman papalitan yan? So sa ngayon, mukhang if ever nga na ito si Coach Tim Cone na aalis ng Ginebra, malamang nga sa Magnolia yan mapunta. At hindi lang natin alam kung anong mangyayari kay Coach L.A. Tenorio kung sakasakali na ito nga ay matuloy. Ang isa pa nating balita, ang San Miguel Beermen daw ay hahabol pa ng trade dito sa Blackwater Bossing. Kaya ngayon ang mangyayari daw ay itong si Abu Trater mapupunta na sa San Miguel Beermen at ang magiging kapalit naman yan ay itong si Chris Miller ng SMB. So straight up daw yung trade, Trater for Chris Miller. Itong si Abu Traten, makakatulong yan dito sa rotation ng big men ng San Miguel, lalo na at naghahanap sila ng madadagdag na mga frontcourt scorers dito sa kanilang lineup. Itong si Abu Traten, hindi nang nabibigyan ng chance yan talaga ng playing time pero makakatulong yan sa San Miguel, lalo na kung siya ay gagamitin na power forward. Kahit nito is 6'6", no, pwede itong power forward, pwede itong maging center. Depende kung anong gagawin ni Coach Leo pero pwede talaga na magamit nila to si Traten. Makakatulong yan sa SMB tiyak. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na ang trade na ito ay approve ka agad-agad. Ito naman si Chris Miller, bibigyan niya ng playing time sa Blackwater Bossing. Yan ang sigurado. Ang si Miller ay wingman, pwedeng forward, pwedeng point guard. At yung laro nito talagang lalabas kapag napunta sa Blackwater dahil siyempre, kung ikukumpara mo sa San Miguel, ang SMB, dami diyang scorer. Si CJ Perez, Jericho Cruz, sila Don Trollano. Hindi talaga mabibigyan ng minuto si Chris Miller dyan. Pero kung sa Blackwater siya mapupunta, magkakaroon siya ng playing time at makikita natin kung ano talaga ang kanyang kayang ilaro. Kaya good move ito sa dalawang panig. Sa SMB, kung sakasakaling isasama nga nila si Trata dyan, baka medyo crowded na yung power forward position nila, no? So baka itong si Andreas Cahilig o si JM Calma ay i-trade ng Beermen o ilagay sa reserve list. Pero sa ngayon, magandang addition si Abu Trater kapag natuloy ang nabanggit na usapan at natitiyak natin na isa to dito sa makakatulong talaga sa SMB lalo na at na gusto nilang makasiguro na magiging maganda ang kalalabasan ng kanilang lineup. Pinalitan na ng Meralco Bolts ang kontrobersyal na import na si Ismael Romero at kinuha daw ang 7-footer na si Marvin Jones na recently ay naglaro sa mga liga sa Europa. Maganda ang credentials nitong si Jones at dahil sa height nito na 7 foot ay nadagdag siya doon sa mga 7-footer na mga import na maglalaro sa PBA. Siyempre si Kylor Kelly ng Converge, si Bol Bol ng TNT at si Sam Degara na 7'6" ang magiging import ng Macau Black Bears. Marami nang hindi nagulat dito sa ginawa ng Meralco na pagpalit dito kay Ismael Romero dahil ito nga iniimbestigahan ng Games and Amusement Board dahil sa ginawa nito kay Nick Demosis doon sa Dubai Tournament. Marami nga nagsabi na in the first place hindi dapat kinuha ng Meralco itong si Ismael Romero dahil alam naman nila na under investigation to at mayroong posibilidad na ito hindi payagang maglaro sa PBA.
Kaya nga nakatataka yung karamihan bakit pinipilit ni Nenad Vucinic, yung kanilang team consultant, na ito ang kunin. Imagine ninyo kung nanatili itong si Romero dito sa Meralco tapos kalagitnaan ng conference biglang nagdesisyon ng GAB, yung Games and Amusement Board, na hindi para to pwede, na hindi to eligible maglaro sa PBA dahil sa kanyang ginawa. Kaya nga ngayon, maganda at tama yung ginawa ng Meralco. Yun nga lang, unfortunately, no, malapit na mag-umpisa yung PBA Commissioner's Cup at hindi pa nakakapag-ensayo yung kanilang import. Kaya medyo magagahol sa panahon ngayon itong Meralco Ball. So yan ang titignan natin kung ano magiging epekto nito doon sa kampanya nila. At yan ang dahilan kung ba't ngayon itong Meralco ay naghahanap o rather nagmamadali na madala na dito sa Pilipinas si Marvin Jones para maging kanilang bagong import. Kaya naman talaga makikita natin dito na napakahigpit ng kompetensya sa PBA at yan ang dahilan kung ba't puro 7-footer ang kinukuha ng mga import sa kasalukuyan. Ang Converge Fiber XS daw ay hindi pa satisfied dito sa lineup nila at gusto pa nilang gumawa ng pagbabago para magkaroon sila ng additional pa na mga players na magagamit. Kabilang daw doon sa mga posible na makuha ng lineup ng Converge Fiber XS ay ito si Leonard Santillan mula sa Rain or Shine Elasto Painters at baka maging kapalit naman ito ay isang future draft pick, baka first round draft pick. Alam natin na si Coach Yeng Giao ang tinatarget niya usually sa mga trades ay yung draft pick. Dahil dyan siya magaling kumuha ng mga talent, yung mga tinatawag na diamonds in the rough, yung hindi masyadong kikita ng mga ibang mga coaches. Pero si Coach Yeng alam na niya kung anong kaya nitong gawin. Of course, pinakamaganda isa doon sa mga latest examples niya si Felix Lemeti. Kaya nga ngayon, ito si Leonard Santillan, kung mapunta naman yan sa Converge Fiber XS, dagdag na naman ito na big man dito sa kanilang roster. At yan talaga yung nababagay ngayon dito sa kanilang lineup. At yan yung masasabi talaga natin na magandang ginagawa nitong Converge ngayon. Talagang nagbi-build up sila para masiguro na meron silang capability na mag-champion ngayong conference. Walang duda na championship talaga ang habol ng Converge. Siyempre, kunin mo ba naman si Mikey Williams at si Calvin Abueva, 7-footer pa yung import. Ngayon, kung idadagdag mo pa itong si Leonard Santillan sa lineup nila, talagang makikita natin na matindi yung gagawing, sabihin natin, pagpapalakas nitong Fiber XR sa kasalukuyan. Ngayon, ito namang si Coach Yeng Giao, hindi naman siya malulugi dyan, lalo na kung first round draft pick yung makukuha niyang kapalit. Dahil alam naman natin na hindi basta-basta yung ginagawang adjustment itong si Coach Yeng Giao kapag pagdating dito sa pagpili ng mga tinatawag na mga players. Kaya nga itong darating na PBA conference, pati na yung darating na draft, sigurado na magiging kaabang-abang yan para sa maraming mga fans talaga ng PBA at ng Philippine Basketball. Binabati natin yung ating mga regular viewers na sila Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, Enju Monde Guzman, si Malyari Mascarinhas, si Katsakino Dukusin, Jonel Alagon. Binabati din natin si Romeo Conchada, si Michael D, si Alon, at pati na rin yung iba pa.